Meron ba sa inyo nito? Yung matatagpuan sa kabundukan ha? Hindi sa pader ng bahay nyo. Gawin nating sisig, pang-ulam na, pampulutan pa. Ba daw, pag nakatikim kayo nito, siguradong babalik-balikan mo. Gabi kami nagpunta ng bundok para maghanap ng paborito naming pulutan. Ito pala yung tinatawag naming buko sa aming probinsya. Kailangan pa naming umakyat ng bundok para maghanap nito. Nandito na nga kami sa aming destinasyon. Dito na kami mag-uumpisang maghanap ng buko. Magandang maghanap ng buko kapag gabi. Dito kasi sila nagsisilabasan. Eto na ang sinasabi ko sa inyo, ang buko. Dito lang yan matatagpuan sa mga dahon-dahon at sanga ng kahoy. Sa inyo ba, anong tawag dito? Mag-comment na lang kayo sa ating comment section kung ano sa inyo ito. Yahala! Dito ay patuloy lang kaming naghahanap para makarami kami ng kuha. Medyo nahirapan kami at napagod kakahanap nito. Hindi kasi umulan. Kaya sa puntong ito ay nagpahinga muna kami. Kumuha kami ng buko para uminom ng sabaw nito. Uhaw na kasi kami kakahanap ng buko. Dito lang pala yan sa aming pinagkokoprahan kaya agad kaming nakakuha ng buko. Hindi po na pala namin lahat ng aming nakuha. Medyo marami na rin pala ito. Kaya napagpasyahan namin na magdahan-dahan na kami pa uwi. Yan, bukas ulit kami magkikita-kita. Kinabukasan ay agad ko itong inilagay sa malaking kaldero. Katulong ko pala dito si Pantit. Kailangan pala natin itong pakuluan at palambutin ng isang oras. Para mabilis matanggal yung mga shell nito. Makalipas ang isang oras ay eto na. Malambot na ang karne nito. Kaya hanguin na natin at ilagay na natin sa dahon ng saging para lumambig ang mga buko. Sinimulan na ni Pantit paghiwalay yung laman at shell ng buko. Kahit napakainit pa nito. At agad namin tong inilagay sa planggana para hugasan ng ilang beses. Kailangan pala nitong lamas-lamasin para maalis yung laway ng buko. Ito kasi yung nagpapadula sa karne nito. At eto na. Malinis na ang mga ito. Dito ay napaghiwalay na namin yung mga parte ng mga buko. Nandito na rin si Padre Ramil. Siya na daw yung magprito ng ating mga buko. Kailangan pala nitong prituhin para maging crispy ang karne nito. Huwag mo lang masyadong tutungin. Natigas kasi ang karne nito. Yung magkulay golden lang. Parang ganito. Bago mo pala prituhin ito, ay lagyan mo muna ng asin para magkaroon na ng lasa ang karne nito. Ito na, naprito ng lahat. Kaya sinimulan na ni Pantit gayatin yung mga buko. Ganito lang siya kaliliit. Depende sa inyo kung tadtadin nyo pa. Baka magayat din daw yung daliri ni Pantit pag niliitan niya pa. Rin natin itong mga siling haba. Ganito lang ulit siya kaliliit. Pati na rin itong mga siling labuyo. Ganito lang karami yung nilagay namin para hindi masyadong maanghang. Pagkatapos niyan ay isunod na natin itong mga sibuyas. Ganito lang ulit yung paggayat natin. Damihan nyo pala yung sibuyas para malasang malasa yung sisig natin. Buti na lang hindi na gold yung presyo nito. Kaya nakabili tayo ng marami. At ang huli, itong mga kalamansi. Hatiin lang natin ng ganito. Pigain na rin natin tumamaya. Ito ang pampinali natin para sa ating sisig. Ito na, magisa na tayo ng bawang at sibuyas. Ibagsak na natin itong mga ginayat na buko. Yan, paghalu-haluin lang natin ng ganito. Lagyan na rin natin ng toyo para magkaroon ng kulay at lasa. Dito pa lang ay maaamoy mo na ang bango ng ating ginisa. Lagay na rin natin itong sandamakmak na sibuyas at paghalu-haluin natin. Parang ganito. At syempre, isunod na rin natin itong mga sili. Patuloy lang tayong maghalo ng ating sisig para kumapit ang ating mga pampalasa. Lagyan na rin natin ng asin, paminta, haluin ulit natin. Sa mahinang apoy lang pala tayo mag-isa mga tropa para malutong pa rin yung mga sangkap natin. At eto na ang pangpinali natin, ang kalamansi. Ito talaga ang kukumpleto sa sisig natin. Pwede rin kayong maglagay ng mayonnaise at itlog. Depende na lang sa inyo. Eto na, pwede na tong hanguin. Yan, nag-selfie muna kami. At namin tong inilagay sa dahon ng saging para matikman na namin. Ay, sinasabi ko sa inyo mga tropa, napakasarap ng sisig na ito. Sa amoy pa lang ay matatakam ka na. Siguradong pati sinaing ng kapitbahay, madadamay. Lahat talaga ng tropa mo ay maglalaway. So ano pang hinihintay natin mga tropa? Saan pa ba mapupunta ang kwentuhang ito? Walang iba kundi dito sa kanto. Ito talaga ang kukumpleto sa pulutan natin. Sinimulan na nga ni Padre Ramil pumulutan. Gigil na sa sarap. Sumunod na rin si Rolly Boy. Napadila na lang sa sarap. Buti na lang matigas pa itong yelo namin. Pati na rin si Pepe napapulutan na, napathumbs up na lang sa sarap. Muntik nang makalimutan si Umat, buti natirhan pa. Yan, napapulutan na, napathumbs up na lang sa siram. Ito naman si Pantit, nahihiya pa, napakadami naman ang kinuha. Hop! Nagpa-cute pa sa camera, sabay thumbs up. At syempre, hindi tayo magpapahuli. Tikman na rin natin itong pulutan. Grabe, wow na wow talaga.